Senado. Ano ba kakalaga itong OVP funds para po sa inyo na dapat magkaroon yung OVP ng DepEd? Kasi kung titingnan natin yung PAP, yung programs, activities at plans, klarado naman na nagawa ni VP ang kanyang plano. Dun sa debate na established doon na ang OVP, 100% na na-release yung pondong yon. Ang kanyang utilization rate, 85%. Mataas yun kasi natatandaan nyo, noong third quarter, naglabas si Secretary Pangandaman ng catch-up plan dahil ang bagal ng utilization ng... Yan yung hindi naiintindihan at hindi ipinapakita sa atin ng media at ng ibang mga basta nagko-komento lang. Ito kasi maganda kay Malutikia. Tingnan mo si Malutikia doon sa ibang mga political analyst ng mga dilawan. Propaganda lang. Sasabi lang sila ng mga highfalutin words para magmukha siyang matalino. Pero kung titingnan mo na wala silang facts na binabanggit. Ito si Malutikia, ipinaliliwanag niya dito na ang utilization ni grade or grado sa utilization ni Inday Sara pagdating sa pera, 85%, mataas. Tapos meron siyang kumbaga, yun yung sinasabi ni Malutikia na kapag ikaw binigyan ka ng budget at hindi mo nagastos, yari ka. Bababa yung rating mo. So sa susunod na humingi ka ng budget, dahil nga mababa yung rating mo, dahil hindi mo na-utilize yung pera ang hiningi mo nung nakaraang budget, hindi ka na makakahingi ulit ng pera eksakto doon sa forecast mo. Ganun yun. Si Inday, napakataas daw nung kanyang grado pagdating sa utilization. Para din yan sa credit card, mga bossing. Yung gumamit ka ng credit card, swipe ka ng swipe, utang ka ng utang, tapos biglang hindi mo babayaran, so nagkaroon ka ng delinquent na account and then kumuha ka ulit ng bagong credit card, hindi ka na yung dahil nga doon sa credit scores mo mababa, yung hindi ka na ma-approve sa mga susunod future loans mo, sa mga future credit card requests mo, kasi nga mababa yung credit scores mo. Parang ganun yung yung dynamics na itong sinasabi ni Malutikia pagdating sa utilization ng budget. Hindi yan pinapaliwanag ng mainstream media. Ang Congress at yung mga makabayan black always asks for Inday Sara's report pagdating sa utilization. Pero hindi naman nila sinasabi na mataas ang kumbaga parang sa credit card na credit rating ni Inday Sara because lahat ng kanyang budget is na-utilize niya ng tama. Pondo. 73% obligated na. So anong masasabi mo doon? Kung gagamitin mo yung KPIs na yun, maayos ang paggamit ni Vice. Ayun. Ito yung exactong word na ginamit ni hindi ko kasi to nagagamit itong salita na to. One loyal friend is like 1,000 of family member whatever. Basta parang ganyan yung sinabi ni, which is ikaw maniniwala ka ba? So ito kung merong saying na blood is thicker than water, ito yung pang-counter doon sa blood is thicker than water. Ito daw yung pagpapabulaan doon sa blood is thicker than water. So hindi daw totoo yun. Bahala kayo kung maniniwala kayo. Ako naman sinabi ko lang. President, congratulate ka, nagulat na sila na 85% utilization. Siguro kung gagawa lamang ang mga kritiko ng matrix per department, sa tingin ko ang Office of the Vice President will get the highest utilization rate kasi nasa 85% na sila as of today. So, kahit yung hiring, yung hiring ng teachers sa DepEd naman, sinasabi nila yun So Inday Sara's offices or yung kanyang lahat ng budget niya either in DepEd lang yata to So imagine Inday Sara is at 85% na sa kanyang utilization. It's only November. She still has like more than a month to spend all the money na nasa kanya.
So 85% as early as now, then binabatikos nyo, nagagamit nyo ba ng tama yung pondo? So kailangan ng media, ilabas din ito na Inday Sara, in terms of utilization, mataas na yung kanyang, kumbaga sa budget na hiningi niya, mataas na yung niya, mga projects na nagawa niya. Marami na siyang, kumbaga, natapos na mga trabaho. 25% na lang yung kailangan niyang ma-utilize pa. Hindi naman nila pinapakita yun eh. Yun ang hindi maganda. Kaya nga importante na mag-share kayo nitong mga videos na ganito para at least yung mga tao maintindihan yung mga side na gustong i-block ng media na makarating sa atin. Kasi kapag itong mga ganitong information hindi nakakarating sa atin, feeling talaga natin hindi nagtatrabaho ng tama si Inday Sara. So I urge you guys to like and share itong ating live stream at saka yung mga ganitong post, i-follow ninyo yung mga matitinong mga tao. At pag may mga nakikita kayo ng mga magagandang posts nila at sinasabi nila mga videos nila, you share it para makarating sa tao. And tayo naman ay may Facebook page. Kung meron kayong mga topics, contents na feeling nyo napakaganda, pasok na pasok talaga sa ating panlasa, di isend nyo rin sa akin and then gagamitin nating materials for our live stream night. Mapupunan nila yung kakulangan ng mga 8,000 by the end of the school calendar, which is July. Which means mabilis. Umaaksyon. Ang kailangan mo kasi, JD, sa pagdating sa yung partiko, sinabi ko rin dito sa inyo. Ito, may nagsasabi naman, Boss Dada, I don't think okay ang relationship ni Sara. Yes, pwedeng ganun, but again, may sinumpaan ka kasi. Meron kang sinumpaan nung simula pa lang na unity. At ginagawa ni Inday Sara ang lahat ng kanyang makakaya para dyan sa sinumpaan nilang unity na yan. Yun yung sinasabi natin na wala yung iba na meron si Inday. Pinaninindigan niya. So kahit hindi niya na nagugustuhan, kayo din naman may mga pagkakataon na yung inyong mga jowa, inyong mga asawa, inyong mga mahal sa buhay, di ba? May mga pagkakataon na parang ayaw mo na sa kanya. Pero iniiwan nyo ba? Hindi, di ba? Kahit naman mabaho utot ng mga mister ninyo na hindi nyo alam nung nililigawan pa kayo. Di ba? Hanggang ngayon, mister nyo pa rin naman yan. Oy, akala ko ride, Banat Bay. Walang yan naman si Banat Bay. Wala nang ride, aalis ka na eh. Nasa Amerika na nga pala si Banat Bay, mga bossing ha. Kung hahanapin nyo siya, nasa California na siya. Kaya magkita-kita kayo dyan nila Banat Bay. Ride, wala naman. Ayaw nyo naman mag-ride. Kaya ako na mag-isa nag-ride. But anyways, katulad nga, yun yung sinasabi natin na si Inday, pinaninindigan niya yung kanyang sinumpaan sa kanilang samahan. Parang lang yan nga mga jowa ninyo, di ba, na hindi nyo naman ina-expect may mga baho rin palang itinatago yan. Pero hanggang ngayon, jowa nyo pa rin naman sila, di ba? So, ganun lang talaga. Tuloy natin itong sinasabi ni Malutikia na malaman. Yun pa lang ang programa na hindi ko nararamdaman ng Pangulo. Hindi ko nararamdaman ng Pangulo dahil kung ang pondo nasa taas, hindi na ibababa, ano ang ramdam ng tao sa pamahalaan? Di ba, ang pamahalaan, mararamdaman mo kung ang pondo ginagamit, bumababa, at nagbe-benepisyo sila. So yun yung critical doon. Kaya ako'y natutuwa na nagdesisyon siya. Malaking bagay yung para sa isang politikang i-give up mo ang poder mo sa CIF. Nakita mo naman lahat sa debating ito for the past 3 months already. Lahat sila may pondo na pinangkukunan na kung saan gagamitin. Sa tingin ko, at tinanong rin ni Senator Coco yung tungkol sa COA audit, no? At sinabi nga ni Senator Angara na hindi pa tapos ang COA. Ang Vice Presidente naman is willing na buksan dahil ang regulation nga nasa COA no? Doon sa tanong mo, yung sinabi ni Senator Tolentino, sa tingin ko ang BICAM magiging arena ng pag-discuss dyan sa CIF. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. But that doesn't mean the Senate cannot deduct, cannot realign, cannot add. So,
makikita mo merong GAB, yung General Appropriations Bill ng House, at merong committee report ng Senado na paulit-ulit na tinitingnan magkaiba ba tayo. So sa tingin ko ang Senado is preparing for that bicameral. Natutuwa ako dun sa mga tindig ng mga senador. Kasi, babalik ako dun sa una kong sinabi, ang Senate is a national constituency. Ang House is a district constituency, very parochial. So ang Senado, nakikita niya yung nakikita ng ating Vice Presidente at siguro ng ating Presidente. Malinaw po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya humingi dahil ayaw niyang magkawatak-watak ang ating bansa sa issue ng conflict funds. Pero ang ayaw naman sa ilang mga kritiko, umatras na booking daw. Malinaw naman na wala naman siyang nilalabag dahil yung COA audit yan naman ang nagiging ebidensya para sa OVP at DepEd. Tama ho ba, Mamalu? Tama yun, JD, no? Hindi ang Vice Presidente ang huhusga sa sarili niyang gamit ng pondo. Sa ating polisiya, ang COA yan. So yung mga kritiko, hintayin niyo yung COA magtapos. At kung merong red flags dyan, again, yung mga yan, pwedeng i-correct, pwedeng kulang lang sa resibo, etc. etc. I have seen both at the national level and at the local levels where COA audits are corrected. They are given the chance to correct. But I'm not saying CVP will have to correct. We just have to wait. Uulitin ko pa, ulit-ulit kong sasabihin, ang confidential fund by the nature of it, the word itself is confidential. If the Vice President will release that, she is going against the oath of her office, which is to protect to uphold the Constitution and the laws of the land, and to take care of the country. Yun yung oath of office niya eh. So, bakit mo babaliin yung oath of office na yon? Meron naman sa polisiya ang dapat maglabas noon o magsabi na may problema, etc. etc. Sinasabi din ng ating mga kababayan, matapos nga itong pag-decide ni VP Sara na hindi nahihingi, baka ito yung magiging example si VP Sara sa iba namang mga opisyal ng gobyerno. Pwede ba yun, Mamalu? Well, alam mo, yan sana ang maging simula ng maging accountable at transparent ang mga nahalal ng bayan. No? Pero sa tingin ko, marami ng ordinaryong tao ang nag-call to make your MOOE, your extra maintenance expense to be made public, pero wala namang tumutungtong doon sa hamon na yon. Ako nga, bago ako umapir sa inyo, nag-tweet ako na ang sabi ko, nagawa na ni VP yung dapat niyang gawin. Siguro naman kahit may isa sa mga legislative. Yun yung sinasabi natin na yung tayo na mga matitinong mag-isip, looking at yung ginawa ni Inday Sara, ang dating sa atin nun is she's leading by example. Pero para sa mga makabayan lang, yung ginawa nito ni Inday Sara, parang, paano na? Pasubo na eh. Kaya, so ang galing natin dahil inarang natin, ayan, hindi na niya tinanggap. Hindi ba? So, ganun. Parang, ang dating sa kanila ganun. Pero ang sa atin is, Inday Sara is leading by example. Mantakin mo, as of this time, meron na siyang 85% utilization ng kanyang budget. Tapos, willing siya na ipa-audit yung kanyang opisina. Actually, kahit na si PRD, sinabi na, Indagaw, panahon ng anak ko, i-audit niyo. Bukas yan, sige na, i-audit niyo na. Para magkaalaman tayo. Ngayon, kayo, kailan? Yun yung sinasabi dito ni Malutikia na nagawa na ni Inday Sara yung part niya. Kayo, kailan kaya kayo mag-a-adhere doon sa request ng taong bayan na magpakita kayo ng mga audit reports. Ang kayang tumayo at sabihin, dito ko ginastos. Yun lang naman ang hingin ng tao eh.
Kaya yung challenge na yan, pinukol nyo kay VP, halos sabi ko nga, demolition ang ginawa nyo. Nakinig si VP. Tinindigan niya yung issue. Siguro naman may susunod. Ma'am Malu, balikan ko po kayo mamaya. Si Kapartner Admar, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Malu. Maraming excited, lalo na sa mga viewers natin, mga fans mo dito sa... Mga bashers! Ma'am Malu. Bagang nagising. Oo nga po. Ma'am Malu, maitanong ko lang po, dahil sa mahabang panahon, yung mga initial report ng COA, laging nagagamit. Actually, naalala ko, siguro last year o bago matapos yung Duterte. Bilib ako dito sa dalawang reporter na to. Sa totoo lang, kala Adwar, tsaka dito. Bilib ako sa mga to kasi ang galing nila magtanong. Talagang, at tsaka hindi nila pinababayaan nila yung ini-interview nila ng sumagot. Hindi yung, alam mo yun, magmamagaling din sila. Katulad nung yung isang reporter na nag-interview kay Alunan, yung kinontent ni Banatay. Husay na itong dalawan po, bilib ako. Duterte administration, nabanggit na po at naputak din ng critic yung yung COA dati, 'di ba? Naalala ko dati yung ilang mga kongresista dahil ginagamit yung initial pa naman, pauna pa naman ng mga resulta ng kanilang pag-audit, 'di ba? Nandun yan kung sa media pa ang titingnan agad yan doon sa pinaka-last yung recommendation kasi nandun yung mga puna at laging nagagamit din yan kahit na iba yung kritiko, lalo na itong makakaliwang grupo, yung nandyan sa Congress, yun agad. At pag nakuha nila yun, issue agad yun at parang maipagmumukha agad na nag-corrupt yung isang ahensya ng gobyerno pero hindi pa naman final talaga. Tingin mo dapat nang mabago ito? Though merong mga push nito na pero parang binabaliwala lang, passing lang, hindi masyadong binibigyan ng pansin. Pero kung kayo po ang tatanungin, laging ginagamit itong issue na ito ng mga initial reports ng COA. Oo, alam mo, yung ating audit code, matagal na yan eh. Sa tingin ko, panahon pa yan ni Presidente Marcos Sr. Sa tingin ko, kailangan ng mabago yan. Sa tingin ko, kailangan na gamitin ang teknolohiya para mabilis ang paggawa ng mga audit. Kailangan i-educate ang public ano ang difference ng ordinary audit at ang special audit. Maraming bagay na natutuwa ako dito sa nangyari kasi marami tayong mga taong bayan na naiintindihan na ang budget. No? Ayun, naiintindihan yung budget kasi nga magaling magpaliwanag to si Malutikia. Kaya ako sa inyo, i-follow nyo tong aling tumahusay. Magaling. Sabi ko nga, napaka-husay ng mga interviews. Hindi, actually, SMNI, siya din naman, may mga post din siya na mga magaganda. Parang feeling ko mas bright to kaysa Clarita Carlos. Kasi pag nakita mo yung Clarita Carlos mag-post, alam mo yung mga typical na mga taga-UP na nagmamalalim. Alam naman niya na sila lang nakakaintindi nun. So, what's the sense? So ito si Malutikia, ang gaganda ng mga posts niya, marami kang matututunan, marami kang mga realizations. And yung mga interviews niya, ang uhusay, talagang maiintindihan ng ordinaryong tao. Maiintindihan ng, hindi mo na kailangang gumamit ng mga mabubulaklak ng salita. Para lang, at saka hindi siya nagtatali-talinuhan. Ipinapaliwanag niya yung mga bagay-bagay doon sa lingwahe na pare-parehas natin maiintindihan. Hindi yung parang, ano yun? Ano daw yung sinabi? Yung gano'n. Pakaliwanag. Kaya marami akong natutunan patungkol sa disbursement ng budget. Yan nga, yung mga credit scores, yung utilization na yan. At least kahit pa paano nagkakaroon tayo ng idea tsaka kung sino ang dapat na nagbibigay, sino dapat ang mayroong responsibilidad sa mga bagay-bagay na ipapaliwanag ng mahusay. Kaya palakpakan natin si Ma'am Malu. Na naiintindihan na meron pala silang ganon. So itong sa audit, si Chairman Cordova will really have to step up and come up with siguro mas mabilis ang auditing, di ba? At ine-explain sa taong bayan, alam nyo, ang recommendation namin ito. Hindi ibig sabihin yan ay may nakita kaming
misfeasance, malfeasance, no? Or malversation. Walang ganon. Kasi audit yun eh. Ang audit, sinasabi, may problema sa proseso o may problema sa pagbibigay ng mga resibo o justification para sa expense account. So wala kang condemnation, wala kang pag-iurak sa tao kung ang audit report ay hindi pabor sa iyo. Under the law, pagkatapos mayroong magkaroon ng initial findings, you are given enough time to correct. Kung titingnan po natin, meron tayong mga auditor sa bawat ahensya ng gobyerno, kahit sa local government, at meron rin silang mga auditors ng kanya na pinagtatagni-tagni yan. Alam mo kung lumabas, example lang kung lumabas ang 1 billion fund, 1 billion pesos, napakadami ang proseso. We're not even talking of procurement. We're talking of operational fund. So kailangan may resibo, kailangan meron kang isasabit na justification, kailangan nasa PAP ng bawat ahensya. In case of the Office of the Vice President, alam mo kung ganito lang sana yung mga propagandistang mga political analyst ko ng mga dilawan. Kung ganito lang magpaliwanag kay Malutikia, yung hindi na kailangang magtali-talinuhan, magtunog matalino. Siguro marami ng komunista sa Pilipinas. Pero napakahusay. Marami akong mga political analyst na mga opposition na pinakikinggan. Yung mga sinasabi nila talagang, alam mo talaga na fake news talaga. Ito kasi yung kanya pinaliliwanag niya kung paano nagpa-function yung mga ahensya ng gobyerno at ano yung mga kailangang ipresenta, ipasa ng mga bawat ahensya kaya sobrang linaw talaga. Kung natanggap niya yung CIF niya, ang mandato is to submit a quarterly report. At ginawa nila yan. Kaya nga naghihintay sila kung ano ang aksyon na makikita ng COA. Mhm. Ma'am, dito po sa mga nakalipas na survey, iba't iba mga survey firm, kabilang na rin po yung publikos, nakita natin ang pagbaba ng mga approval and trust rating ng mga mataas na opisyal natin. Though, Ayan na natin, patuloy na natin dyan yung balita patungkol dyan kay Malutikia. Palakpakan natin, napakagaling. Ang haba kasi nito mga 30 minutes ito and we're just running at 15 minutes pa lang. So, pero napakaganda at babalikan din natin yan. Yung balita na yan.